Hi, welcome to News Talk at ito po yung live podcast ng CLTV 36. Live ho tayo ngayon sa ating Facebook channel at CLTV 36 Official. Live din tayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa TV. Live itong napapanood, itong ating live podcast via Signal Channel 115 nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. We're also live on our 37 cable partners here in Central Luzon and as well as in cable Air Cable Converge Channel 71 yan, at syempre sa Free TV Channel 36 live din ho tayo. Marami tayong pag-uusapan ngayong gabi. Isa siyang mainit na topic, lalo na rainy season na, medyo nakikita natin yung mga flash flood, nakikita natin yung mga biglaang pagbaha, nandiyan naman yung sobrang init din, mataas yung heat index. Maingay na usapin ngayon yung of course yung pagprotekta sa kalikasan. Dito po sa Pampanga, dito po sa Angeles City, isa dun sa mga mainit na usapin or I would say pinag-uusapan na isa sa mga concern ng community ngayon ay ito pong sitwasyon along Friendship Highway kung saan merong mga puno ang nagbabadya or may mga plano because of urbanization, development, planong putulin. Kaya po isang grupo sa ngalan ho ng Save the Trees Coalition ang naninindigan at tumatayo to protect these trees. Para po bigyan tayo ng update kaugnay nung of course yung legal battle muna pag-usapan natin and yung naging recent meeting po nila with the city government of Angeles yung Sangguniang Panlungsod, of course under the leadership of Vice Mayor Amos Rivera. Makakasama natin ngayon ang legal counsel po ng Save the Trees Coalition, si Attorney Viel Caligagan, and of course Ma'am Dina Sulweta, ang main plaintiff po dito sa usaping ito, dito sa kaso. Isang magandang gabi. Good evening ladies, thank you for joining us tonight dito po sa ating podcast. Good evening din po, Sir Justin. Yan. So pag-usapan natin, ayan, Miss Dina, can you hear us? Yeah. Good evening also. Thank you for having us. Yan. Pag-usapan po natin, recently we had the news dito sa CLTV din na itong nabalita natin, yung pakikipag-meeting po ninyo with the local government. So, ano ho yung pwede nating ibahagi sa ating mga listeners, sa ating mga viewers tonight about the case and the meeting muna?
Siguro si Okay attorney, po. or yeah. Alright, okay po. Sige po, ako po muna bago po siguro si ma'am, ang ating plaintiff na si Maria Dina Zulueta. Before po natin ibahagi yung napag-usapan doon sa City Council, gusto lang po namin munang magbigay ng context bakit kami napunta doon, ano ba yung naging action namin papunta doon sa collaborative discussion with the City Council. So, just to give context po, yung trees po along Friendship Highway, numbering around 259, kaya din siya so-called 259 trees, were actually threatened because of an ongoing or an ongoing governmental project back then in 2020. So, last 2020 po, merong national project ang government, particularly the DPWH, ng road widening along the area. So, because of that road widening, of course, syempre, ang proposal nila would be to cut all 259 trees. So, nag-stretch siya mula Westfields up until Mansfield. So, ganun po kadami yung gustong putulin at that time. Before we file a case to stop or prevent the cutting, nag-start muna po ang grupo by organizing an online petition via change.org. So, nag-gather po kami ng signature campaign sa all constituents, not only in Angeles City but also the nearby cities which will be affected by the road widening project. Kasi po hindi lang naman sa Angeles City yung stretch nun eh. Meron din po ang Bacolor, kaya pati po yung mga areas doon, mga constituents around that area or nearby areas manifested their interest and support in preventing the cutting of those 259 trees. So almost 3,000 po yung nag-gather naming signatures. And then we submitted this petition to the city government of Angeles City led by then Mayor Pogi Lasatin. So with that petition, the then mayor issued a temporary stoppage of the cutting. So ano muna po just to clarify, wala pa pong case nun. Ano pa lang siya, talagang online petition pa lang siya. Nagsulat ang then mayor to stop the cutting. And then, syempre, again, as mentioned, this is just a temporary solution. So the members of the Save the Trees Coalition filed an injunction case against the cutting nga, highlighting the importance of preserving and conserving the urban trees in our city, and at the same time manifesting our commitment. Sorry po, ayusin ko lang yung Sige lang. manifesting our commitment na we are not against the industrialization or modernization of our transportation and yung infrastructures that would benefit also the all Angeleños. So, yun po, nag-file po ang Save the Trees Coalition. Ako po, together with my co-counsel, Attorney Francisca Yabut, filed an injunction case or also an environmental case. Kumbaga parang ito po ay in a legal parlance, talaga siya, environmental case talaga siya para maprotektahan yung mga puno. Yung status po noon doon sa RTC, hindi po kami nanalo, hindi po kami napagbigyan doon sa case namin. But what we have done is to appeal the case, elevate the matter to the Court of Appeals. So ang Court of Appeals po issued a favorable resolution at nakakuha po ang grupo ng Environmental Protection Order. So ito po yung status noong mga pinaglaban nating puno sa Court of Appeals. Right now, siya po ay mayroong ongoing Environmental Protection Order. So, syempre po, hindi pa rin naman din natatapos yung usaping legal dito. Meron pa din karapatan yung respondents na apelahin yung decision. And so, inelevate po yung
inelevate po yung matter na yon sa Supreme Court. So right now, yun po yung status ng case. Pending po siya sa Supreme Court, but of course pending the appeal or certiorari na pinail po ng respondents, ano pa rin naman po, valid pa rin naman po yung protective order natin. So with that, we requested a meeting with the City Council kasi po sometime in May 2026, kung syempre po nabalita na rin ng CLTV 36 yung nangyaring pruning activities around the area. So it actually caused an alarm not only sa group po namin but also some other residents na nakita po kung paano po yung pruning activities na nagawa. And so the group led by President Maria Zulueta asked for as a discussion from the City Council na marinig po yung side natin ng grupo on how to effectively prune the trees, also yung status po ng protective order para po ma-inform din sila sa protective order na meron po ang mga Angeleños kasi kumbaga kahit kami po kahit ang STC po ang nag-file ng protective order na yon or ng environmental case na yon, on behalf of all Angeleños po iyon hindi lang naman po iyon because of our group, that's to also protect future Angeleños din. So ayun po, nagpunta po kami sa City Council kamakailan at pinakinggan naman po kami ng City Council doon po sa aming discussion. Nilatag po namin yung pong pamamaraan kung paano sana yung tamang pruning. And syempre po, nanghingi rin po kami ng tulong kung paano po ba mas mapoprotektahan pa yung mga puno at mapaliwanag din yung pong stand namin as a group. Yun po. Attorney, before we we discuss about the meeting with the City Council, let me just ask, under the EPO or the Environmental Protection Order, ano yung hindi pwede at ano yung pwedeng gawin? Or basically, ano yung impact nito? Paano to makakatulong? Ano yung kino-cover nitong EPO na to? Medyo nawala lang si attorney. I think while we're waiting for attorney, ayan si Ma'am Dina, ito makakasama natin. Ayan. Hi attorney. Yan, Ma'am Dina. Sorry, hindi ko na po naririnig. Nawala. Hindi ako naririnig ni attorney. Okay, sige. Ma'am Dina, can you hear me? Yes. Yan. Opo. Ma'am, paano kayakin kay attorney? Pero anyway, balikan ko yung tanong ko mamaya kay attorney. Ma'am Dina, yung sa EPO, dun sa knowledge ninyo, no? So when the EPO was released, no, paano na iba yung course of things dito and ano yung dapat gawin ng Environmental Protection Order? The Environmental Protection Order, Sir Justin, bale, it's parang it serves as protection habang ongoing pa yung case. Kasi naka-appeal siya sa Supreme Court. Okay, so which means during that period until the Supreme Court comes with a decision, hindi sila pwedeng putulin. Okay. Now, the harming or yung ng mga trees is also prohibited. Ganon. And then ayan. So basically, yan, sir. So when the pruning happened, ibig sabihin, paano nabangga ba yung EPO, yung Environmental Protection Order, based na rin po dun sa napag-usapan and discussions with the other parties? Maybe yung si Louis later, yung forester, can elaborate because there are certain guidelines that have also been issued by the Department of Environment and Natural Resources na may way and manner of pruning trees safely and not leaving them exposed na with the possibility of rotting yung mga yung mga pinagputulan, ganon.
Ma'am Dina, you mentioned kanina no na you went nga to the city council and merong mga naging kasunduan ano yung grupo and the local government. Ano ba itong mga napag-usapan and ano yung aasahan ng mga Angileños with these developments? Basically, it's going to be something collaborative between the Angeles City government and mga Angeleños who are advocating for saving the trees. So, may mga napag-usapan that there will be some proposals that will be parang submitted, ganon. Opo. And Attorney Viel is with us now. Attorney Viel, can you hear us? Yan. Yeah, apologies po, the current technical difficulty, yes. Okay lang, Now po, okay okay na, yes. Oo, syempre live tayo. Opo. We're talking about itong mga proposals na pag-usapan with the city government. Nawawala po ulit. Nawawala. Pasensya na, opo. Okay, paano kaya to? Sige, we're talking about the proposals about the city government, no? Yung, wait lang for a while. Ayan. Siguro kailangan natin siyang balikan. Yeah. We'll balikan natin si Attorney Ma'am. Proposals yan. Proposals from the city government. Ayan, tinatype na lang ni Yeah, proposals from the city government. We're discussing about this, no? And ano yung pwedeng ma-share natin sa public kaugnay nitong napag-usapan together with the city council and the city government during your meeting. I believe this was last Tuesday, no? It was mentioned na you are asking about the impact of the EPO. So I totally cannot hear you na po, no? So I will just answer whatever is being relayed to me through our group chat. And through our group chat, I am asked what is the impact of the EPO. Tama po? Okay yes, po. yes. Okay, so we can discuss that. mag-signalan na lang po tayo. Okay po. So with the issuance of the Environmental Protection Order, syempre po ang impact nun would be to caution and to prevent and stop the respondents. So hindi ko na po babanggitin ang respondents, pero yung proponents po noong governmental project ng road widening to permanently cease from number 1, cutting, injuring, and doing any harm against the 259 trees. So isa lang po ang ibig sabihin nun, hindi po pwedeng putulin o di kaya naman gumawa ng injury against those trees. Yung pruning po actually is still medyo ano pa rin po siya pasok pa rin po siya kung ang pruning na ginawa is magre-resulta ng damage or injury to the trees. Kasi ang sabi doon sa protective order, to prevent okay na po, ayan, narinig ko na po kayo. To prevent respondents and all persons and entities acting on behalf of them in cutting and doing any injury. So, ibig sabihin, kung ang pruning would be excessive, pasok po siya kasi may damage po na mangyayari doon sa mga puno. Dahil ang nakuha po nating protective order is yung direct sense niya is maprotektahan po siya against any harm. Opo. Okay. Attorney, pag-usapan naman natin yung naging discussions with the local government. As Ma'am Dina was saying a while ago, there were proposals and it will be a joint effort to protect the trees. No? So ano yung mga highlights of the discussion and ano yung aasahan ng mga Angileño dito sa development na ito? Okay po. Well, hopefully po, mapagbigyan tayo ng City Council with their commitment to create a collaborative task force, meaning to say, magkakaroon ng task force between the city and other stakeholders, including po ang Save the Trees Coalition, to create more effective guidelines in maintaining and protecting the trees. So, although resolution lang po ito, syempre
syempre hinighlight po namin na more than a resolution, mas maganda po sana if an ordinance would be enacted para talagang effectively it's a law. Kasi when you mentioned resolution, syempre po iba po yan sa ordinance. So that's number one, to create a technical working group or committee. And then number two po would be to syempre kami po ang propose namin, sana magkaroon ng ordinance declaring Yan. declaring the Friendship Highway as a cultural or heritage place. Kasi kung cultural and kung ang city council natin na magitan para maprotektahan yung mismong area na yon, dahil meron naman pong historical and cultural value, hindi lang naman po environmental impact ang meron doon sa lugar na yon, pati na rin po yung cultural aspect and historical aspect noong place. Baka naman mapag-aralan din ng City Council na ideklara po iyon as a cultural heritage para naman po yung protection nito hindi lang po usaping environmental protection, pati na rin po yung pagpe-preserve ng cultural identity ng lugar na yon, ng Friendship Highway. And how was the feedback of the Vice Mayor and the City Council? Ayun po, they are, naman po, they did not make a commitment pero they would study nga po yung proposal natin. Okay. Ma'am Dina, doon naman sa case, no, of course, ikaw yung main plaintiff, but eto, marami lang nagtatanong, what pushed you through, what pushed you to file this case and go through this? Na talagang, alam naman natin na hindi rin biro po yung laban nyo dito. Matagal na nating sinusubaybayan at nakita naman natin kung paano nyo po ilinalaban to. So, bakit patuloy tayo dito? Well, Sir Justin, it actually started yung laban since nung 2020. No? So, nag-start yung cutting, tapos lumabas sa social media. Tapos, and then we started to find out about yung reason, no, mga for cutting. And then for some reason, I asked Ma'am Lala, no, about it. Kasi part siya ng Save the Trees Coalition, yung naunang Save the Trees for the MacArthur trees. Okay. And then, in-include niya ako dun sa group chat. And then si Brad Isko was also there. And then nagkaroon kami ng mga private conversations, nagkaroon ng exchanges of documents from the previous case. And then we tapped Attorney Caligagan if she was willing to be legal counsel. So actually, I'm not, this is no longer for me, because nasa pa-senior na ako. No? I mean, we're doing this for the next generation. Yes. No, ang daming stories about the friendship trees, even nung pinatubo, dahil madaming lahar sa area. Dahil tall yung mga trees na yun, parang they served as guide. Okay. Aching Cecil, nakwento ni Aching Cecil yun. Na parang naging guide, dahil nga, di ba parang, I'm not sure kung buhay na kayo noon. No, I'm not sure if you were alive. Pero talagang the lahar was really, yung mataas and houses were really, walang makitang masyado. But then yun, yung mga trees served as parang a path, ng Friendship Highway. So I felt, as a concerned citizen of Angeles City, as an environmentalist also, ayan. So I decided to pursue. Opo. And we saw your post, no, nung nagkaroon nga ng pruning. It was you who posted this, tas nag-viral itong pruning, di ba, yung or may mga post na yung STC din about dun sa pruning. Kumusta yung yung community doon sa area na yon? Kumusta yung reactions nila nung nakita din nila na nangyayari itong pruning? Were you able to speak with them, and ano yung na-share nila sa inyo po? Well, may time na we were able to talk to yung mga vendors, and then like
yung mga nagtitinda ng ng gulay at saka ng mga yung may buko juice, And then so they were grateful kasi akala nila tuloy na mapuputol na yon kasi it serves them well, as shade for their products, and for their merchandise and for themselves. And then others, yun, so mostly ganon, just being grateful daw na mayroong lumalaban para sa mga puno. Ayan. Oo. Okay, I think we're done with the first part. Siguro before I let you go, so message na lang muna sa ating mga viewers. We start with Ma'am Dina and then kay Attorney Viel, kung ano yung message na. Later on po, mga karehiyon, meron pa tayong mga kasama from Save the Trees. Pag-uusapan pa natin itong mga ibang activities nila at yung ano yung pagtingin dun sa ginawang pruning din dyan sa Friendship Highway. So, Ma'am Dina, the floor is yours po. Yeah. Trees serve us so many benefits, from climate to protection from floods and heat, and serving as parang pambalance din ng mental health, when you walk around the trees and then they calm you down. And so many other benefits. Trees and the environment and development, I always say this, they can coexist, Pwede naman magsabay na i-protect yung trees at the same time mag-progress tayo structurally. So there's always a way. We've seen it happen in so many other countries, and I know that we can do it here. Yun lang. Maraming salamat po, Ma'am Dina, for of course for fighting the good fight, and of course for giving us this opportunity na makapakinggan din, of course, yung ginagawa po ninyo. Attorney, siguro message na lang din sa ating mga viewers. Very quick and short message lang sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood na gusto rin po mag-join sa cause natin in protecting and preserving our trees. You can start po on your own little ways po, meaning to say kahit hindi naman siya mag-participate by filing a case, but by just being aware po doon sa impact ng pagpuputol ng puno, and to be more vigilant po na makita na itong mga puno na to pwede naman siyang maprotektahan by number one, yung active participation ng citizenry natin through social media. Okay na okay po iyan kasi iyan po madami pong nabibigyan ng nai-spread nabibigyan ng message doon sa paggamit ng social media in a very responsible manner. So doon po sa mga liit-liit na ways na yon, you can already protect po and be participative in our advocacy. Pero syempre po, kung gusto pa din naman nila na mag-join sa aming cause, bukas naman po ang aming grupo, ang Save the Trees Coalition, to admit more members and volunteers. So yun po, ang pwede po nilang ma-check yung page namin, Save the Trees Coalition, sa Facebook. Thank you so much po, Sir Justin. Maraming salamat po, Attorney and Ma'am Dina. Thank you for your time and of course for the inputs na binigay niyo po sa amin ngayon. Maraming salamat. Ngayon makakasama naman natin sa part ng ating podcast si Ma'am Lila. Si Ate Lila, ito nandito. Hello. Si Ma'am Lala and si Sir LP, isa pong forester, para bigyan naman tayo ng of course kanilang mga inputs din kaugnay nitong usapin dito sa Save the Trees. Ayan, i-out ko lang muna sila, Attorney. Hello, isang magandang gabi, Sir Luis. Maraming salamat. Thank you for joining us dito sa News Talk podcast natin. Hey, hello. Good evening sa mga nakikinig sa atin, and to you, Sir Justin. Yan. Magandang gabi po. Hi, Ma'am Lala. Isang magandang gabi po. And bumati muna kayo sa ating mga tagapakinig din. Hello, good evening, Sir Justin. Good evening mo. And of course, we have Ate Lila. Ito, kaibigan ko to. Hello. Ayan. Kumusta? Bumati ka muna sa mga tagapakinig natin. Magandang gabi po sa ating lahat. It's good to see everyone, Justin, Louie, and Ma'am Lala. Kahit magkakasama kami sa Save the Trees, hindi naman kami laging magkasama physically. So, magandang gabi sa lahat and hope everyone's doing fine tonight.
Yan, maraming salamat po for joining us. Napaka-importante nung pinag-uusapan, gaya nga ng nabanggit ko. Maulan na yung panahon ngayon. Pero bago natin puntahan muna yung ibang activities at yung importansya pa ng puno, gusto kong tanungin si Sir Luid, Sir, ano yung assessment mo doon sa pruning? Kasi nagulat kahit kami, kahit yung mga iba nating kababayan, maraming nagtanong na, hala, bakit nila kinalbo yung mga puno? Yun yung term na, hala, bakit naman? O in Kapampangan po, wala mo yata katak-tak dala. Yun yung term na ginamit nila. So what can you say about the pruning po na ginawa? Okay. Last May, nakita ko nga yung post ni isa kong friend sa Facebook, Keith, about the trees, and nakita namin na bakit kalbo. So that started the question kung ano ba yung ginawa nila. So pumunta ako dun sa site and nag-take ako ng notes and photos and pinost ko rin sa Facebook. So una ko nakita is wala silang leaves, walang foliage. So talagang in Kapampangan, taktak, may taktak ya, may kalbo ya. So hindi yan pruning. So sabi namin, hindi yan pruning kundi topping off, because inubos natin yung part ng puno na nagbibigay sa kanya ng food, which is the leaves. No? So ang unang assessment namin nun is topping siya, hindi siya pruning. And also makikita natin yung mga pinutol na branches, yung mga malalaki, or based from my assessment, nasa 10 centimeters to 30 centimeters yung diameter nila. So napakalaki, hindi yun pruning. And isa pa dun sa nakita namin based sa isang video from social media, pinuputol nila yung puno from the bottom. So sa baba nila pinuputol imbis na sa taas. Kasi kung pruning yan, you're just cutting the crown, yung leaves niya sa taas, hindi yung nag-start ka sa baba. So yun ang assessment ko. And also nakita rin natin na parang hindi siya pa-horizontal ang cuts nila, hindi pa diagonal. So yun. Sir, itong pinapakita natin sa screen, i-flash ko to. Very recent lang ata to kumusta yung mga etong ganito? Ito ba ay pruning, and may chance pa ba na mabuhay naman ito, or may chance din na hindi na sila makarecover? So makikita natin dyan sa picture na yan, wala na siyang mga dahon, wala na siyang crown, which is yung structure niya. And masasabi natin na topping off ito dahil yun nga, wala na siyang dahon, hinayaan lang nilang putulin yung branches na malalaki. So makikita natin doon sa likod yung third to the last na meron natitira naman ng mga dahon. So pag ganyan, meron naman silang chance na mabuhay pa. Actually, yung iba tumutubo na ulit. Ang tinatawag dun sa shoots na yun ay epicormic shoots. So parang stress response ng mga puno na kailangan natin gumawa ng leaves ulit dahil wala tayong leaves. So mag-shoot yon ng mabilis, rapid growth. So makikita natin ay tumutubo sila ulit. So it's misconception na dahil lang may nag-shoot na bagong leaves ay healthy to, ay mabubuhay to. Kailangan pa rin natin ng further assessment. Okay. Oo. Kay Ma'am Lala naman, nabanggit kasi kanina ni Ma'am Dina na you were also part of the yung first batch o yung Save the Trees do San Fernando. Ano yung mga lessons from that campaign ang pwede nating bitbitin dito sa kampanya? Actually, I came late, into the campaign, That's really more of Miss Dina, yan, sina Ma'am Cecil, sina Sir Eugene, and first si Miss Ching Pangilinan, so when they were campaigning for the trees, sa San Fernando side, more on shadowing lang ako, more on it's more of Miss Dina and Miss Ching, asking me for my opinion because I'm a biology teacher. So yun yung role ko doon. And so later on, when it started to happen sa friendship side, so once again, ganun ulit, they were asking me about my opinion. So parang si Louie din, I started by posting, creating a post on my own Facebook page. And then one of my former students saw my post about the
cutting of trees sa Friendship and ask, Ma'am Lala, pwede mo bang gawing public? Gusto kong i-share. So, Okay. shinare niya. So ngayon, na-reshare, naging quote-unquote viral. And ang daming nagko-comment. Okay? Oo. So, madaming nagko-comment, agreeing na this is a concern, kailangan protektahan yung mga puno. But at the same time, meron din yung mga comment, no, na medyo galit pa nga yung iba na sabi Yes. nila, tama naman talaga na putulin ng Yes. mga yan dahil Okay. hazard sila, cause ng Oo. aksidente, ganyan, para ma-solve yung problem natin sa traffic. Pero merong isang comment na talagang tumatak sa akin at for the first time, naging keyboard warrior ako. So, ang comment nung isang kuya ay this. Sige nga, magbigay ka nga ng example ng isang progresibong syudad na may puno. So, syempre, Okay. sumagot ako, nagbigay ako ng mga examples. Tapos yung mga kaibigan ko na nakita yung comment, tumulong din. Oo. Nagsipag-post din ng mga pictures, no, mga cities dito sa Pilipinas, abroad, ganyan. So, hanggang si Kuya napilitan na, kawawa naman, napilitan na i-delete yung comment niya. But, Okay. like I said, tumatak sa akin yung, na yun, no? Napaisip ako, bakit kaya meron ding mga tao na gano'n. 'Di ba simula bata naman tayo, tinuturuan tayo na importante ang mga puno, no? Nagbibigay sila ng shade, ng protection and all. Pero bakit pag tumanda tayo, no, merong iba sa atin na nag-iiba yung mindset, na nakikita natin na parang hadlang, no, sa growth and development, lalo na sa mga cities, yung mga puno. So, kaya ang realization ko doon is baka yun yung pwede kong itulong. So, kung dun sa unang batch ng Save the Trees Coalition, more on shadowing lang ako, answering lang yung mga questions nila, nagbibigay lang ng konting kaalaman, para lang makatulong sa kanilang campaign. Doon ko na-realize na baka yun yung pwede naming maging role, kaming mga biology teachers, lalo na yung mga kasama ko sa EUF at yung mga estudyante namin, na baka kailangan meron kaming mag-gather na ebidensya, na proof, no, na itong mga punong ito, meron silang ginagawa sa Angeles City. Meron silang role. So, doon namin inumpisahan yung pag-map, yung simpleng inventory lang. So, inumpisahan namin yan pandemic conditions. So, kaya limitado lang yung galaw, hindi pwedeng lumabas yung mga estudyante namin. So, kaming mga advisors nila yung lumalabas to gather the information from the field. Tapos, ang mga estudyante namin yung nagre-record, nagpo-process ng data. And so, we started, counting, observing each tree, pinipicturan, tinitignan kung ano yung estado nila. And then, meron din kaming isa pang part ng study na ginawa, which is, para matignan, meron ba talagang pagkakaiba yung kondisyon doon sa part ng Friendship Highway na marami pang puno versus doon sa mga wala ng puno. So, kinumpare lang namin yung mga simple na parameters like temperatura, no? Temperature, air, and soil temperature. So, from there, we saw, so simply put, based sa results namin, meron talagang pagkakaiba, no? Yung mga areas na tuloy-tuloy pa yung row ng mga puno versus dun sa mga areas na wala na. So, may mga times na ang difference ay 1-2 degrees Celsius lang, pero sa mga organismo, sa mga ibang organismo na nakatira, lalong-lalo na dun sa mga puno mismo, malaking difference yon. Kanina tinanong mo kung ano yung perception ng mga tao na nakatira. Oo. Ay, nawala si Ma'am Lala. Ayan. Balikan natin siya maya-maya. Ayan. Ma'am Lila, can you hear me? Ayan. Okay naman. Ayan. Yes, I can hear. Ayan, oo. Yes. Tanong ko lang dun sa dun sa usapin nung before kay Ma'am Lala, no? Na dun sa usapin nga nung may mga tao nagsasabi na yung binabanggit niya kanina, sige, okay lang na putulin yan. Kasi nga traffic, kasi nga hazardous sila, pwedeng bumagsak yung mga puno, ganito.
paano nyo binabalanse and paano nyo pinapaliwanag sa mga tao at sa mga nakakausap nyo rin ibang stakeholders na hindi lang putol o hindi parang kasi parang it's either putol o ganun na lang yes or parang di ba A Right. and B lang. So ano yung mga Right. strategies ninyo to explain to Exactly. them? Exactly. At least really it's not an either or. So it's either we have the road widening or we protect the trees. The two can exist at the same time. That's the misconception that we try in the group to always highlight. Also, the message is just to save the trees, and we also care about everybody else. We care about the environmental impact. We care about a sustainable development in the urban setting, and we also care about the future generation. This again, as Miss Tina also said, it's not really for people who are not so young anymore. This is really for what will happen to our children, our grandchildren, right? So this is for there is no planet B again. So, and there is no agree. other friendship. There is no other friendship highway. We cut down those decades old trees. If even though if we plant one today, that's gonna be another 50 years or so that we will that we will reap the benefits of mature trees. So it's false equivalencies really, and we want to highlight that we're not just for the trees. We're more for a holistic approach that will benefit everybody, the people living here, the environment and the future generation. A while ago nabanggit ni Ma'am Lala you're making an inventory dito sa mga puno. So since pandemic and since nung na-start may mga nabawas na ba? Ay, meron na. Oo, Ano yung meron na. figures natin ngayon? Lalo na dun sa area ng kung nasaan yung mismong flyover, yung dun sa intersection mismo. Dun sa tapat, for example, ng EC Golf ba yun? Yung part na yun, yung cross it. I remember merong 3, no? So most of the trees kasi, sila, rain tree, no? Pero dun sa across nung EC Golf, meron kaming na document na 3 baliti tree. So native na tree yun, and of course alam naman natin no sa Philippine culture yung balete tree ina-associate natin no sa mga yung mga supernatural na mga events. So culturally meron din siyang significance aside of course from ecological significance. So yung 3 punong yon wala na sila ngayon. Puro semento na yon. All the way dun sa area ng Jollibee, and then across it, wala na rin yung mga puno doon. Even yung siguro mga 2 to 3 trees across Holy Family Academy, wala na rin lahat yung mga yon. So, ano yung proposed solutions na nakikita ninyo? Kasi ito napag-usapan na namin ni Ate Lila last time to. Yung sa San Fernando kasi a while ago ay dumaan lang ako doon. Yung mga puno para silang natural barrier doon sa bike lane. 'Di ba may mga bike lanes doon? And may mga puno ngayon kasi yun naalala ko dati nung kino-cover ko din si Ma'am Cecil Yumul nung nagkakaroon ng yung hinaharangan nila yung mga nagpuputol ng puno doon. So yun yung in-explain nila na hindi pwede itong gawing natural barrier at true enough naman it serve its purpose. Hanggang ngayon shade siya para sa mga naglalakad, nagbabike, nagra-running. Usong-uso po yung running ngayon mga karehiyon, talagang doon safe na safe sila kasi hindi nga naman sila makikisama sa mga sasakyan Tingin niyo ba pwede itong gawin sa friendship at napag-usapan niyo na rin po ba ito? I think LP sa friendship yan si LP. Okay. Tulad po nung sa San Fernando stretch, nakikita po natin na very effective siya as a barrier. And dahil nga po yun, meron din siyang ibang benefits like providing shade, regulating the temperature, and ngayon supporting the mental health of the citizen. Like
sa Baliti stretch, nakita natin na meron silang mga lanterns kapag Pasko. So, ganun sana yung pwede natin gawin sa friendship trees. Kaso lang hindi na natin malalagyan ng mga lanterns. So, ayun, pwede rin natin silang bigyan ng, yun nga, cultural value. So, pag merong value yung puno, and actually meron talaga siyang inherent value. Isa rin to sa nauuso ngayon, yung carbon sequestration. So, as a forester, makikita natin kung paano mag-absorb ng carbon dioxide ang isang puno. Isa lang yon, like thousands of cubic meters ng absorption or sequestration. So once na pinutol mo yon, babalik din sa atmosphere or sa environment yung carbon na nakuha ng puno. So ang pwede natin gawin is yun nga, protektahan sila and somehow makapag-plant pa ng mga panibagong generation ng mga puno. Oo. Yung nangyayaring ganito, no? And of course nakikita natin yung ito sa balita, magbabalita kami heat index. Mamayang gabi thunderstorm. Parang nung bata ako hindi ko naman naaalala na madalas mangyari yung sobrang init tapos sobrang ganito yung mga epekto ng climate change, no? Paano nakakatulong yung mga puno sa nararanasan natin ngayon para din sa kaalaman ng ating mga kababayan? Ayun nga, unang-una, yung mga puno nga nag-harvest or nag-sequester ng carbon dioxide. And carbon dioxide is sa atmosphere natin, greenhouse gas, and nakadulot yun ng pag-init or global warming. And that global warming will lead to climate change. So actually, yung ngayon na nararamdaman natin na pabago-bagong weather or extremes, no? Extreme heat, ganun. So result din yan ng ayun nga, pagre-release ng carbon or yung biomass ng mga puno sa environment, pabalik sa atmosphere natin. So, ayun nga, merong program ngayon sa nakikita ko, bandang Sapang Bato, yung reforestation program. Isa to sa mga magandang initiatives and action, no? Climate action, para mapalitan natin yung mga pinutol natin mga puno. And siguro dagdag ko na lang bukod dun sa yun nga yung role na binanggit ni LP yung regulation ng temperature. Syempre wag din nating kakalimutan yung mga iba pang organismo na nagbe-benefit din doon sa mga puno. So kung titignan mo yung mga puno, hindi lang sila yung mga individual na puno pero may mas maliliit na mga halaman na nakatubo sa kanila, mga insekto, mga ibon. So kung marami tayong puno, marami ding mga posibleng tirahan ng iba pang mga organismo. So, nakakatulong yon na maging mas diverse yung environment ng city natin. Apo, ayan, time check muna tayo, 7:52 na. Siguro hingan ko na lang kayo ng final messages na lang. Pero bago yun pala, paano mag-join? Siguro kay Ma'am Lila, may mga nabanggit na kanina ni attorney, pero may mga susunod ba kayong mga events? May mga susunod ba kayong mga activities na pwedeng i-open din sa public? At kunwari may mga gustong matuto lang din, ano yung pwede namin din gawin? Sa lugar namin, kunwari hindi diyan sa Angeles, kunwari sa Bulacan or diyan sa Apalit, sa Minalin, somewhere na nakakanood sa atin. Pwede ba silang makiisa rin dun sa inyong ginagawa at paano po yun? Exactly. Lahat naman po, this is everyone's advocacy because we're not, the trees benefit. We have trees everywhere, and any knowledge gained from how to for how to protect the trees and nurture them and fight to keep them alive is everybody's responsibility. So we have a Facebook page that the group is managing, Save the Trees Coalition page on Facebook. You can see the latest activities there. On June 30, our forester Luid Serrano will be heading our activity for the tree mapping, tree assessment, and inventory. So even though you don't have any background, like, oh, that's so sciencey, but no, everyone can join it because he will orient us. So what to do with it. Yes. So we'll learn tree identification. It's like a field trip. A field trip towards these heritage trees that we call na. Because I've been also scouring the comment section, and I see people whose grandfather, whose grandmother
planted those trees, and we learned Okay. that they were planted in the 70s pa. So, 70s. So, 70s, yes. ilang years na sila? Mga 50 plus years na sila? 60? Yes, 60 they're years. my age. Okay. So young. Yeah. Oo nga na mayaman sa kasaysayan ito pong mga Oo. punong ito. Oo. Ayan. Siguro hingan ko na lang kayo ng last message para medyo naghang si Adelila. Sige si Luis. Luis muna Sir LB, ano yung pwede mong iwang mensahe sa mga kabataan lalong-lalo na at hindi lang din yung even policy makers actually. Kailangan niyo sa policy makers ano yung dapat nilang maunawaan dito sa labang ito. Yes, for policymakers naman, pakinggan po sana natin ang voices ng mga people. And ayun nga po, maging science-based din yung approach natin. And for the naman po sa mga youth, be active, mag-engage po tayo sa community events. Marami po tayong matututunan, marami po tayong pwedeng gawin at marami po tayong pwedeng ibahagi. So ayun lang po, yun nga po sabi ni Ma'am Lila kanina, yung activity po namin sa June 30, you can drop by the stretch of from Sindalan to Talabastagan. Magkakaroon po kami ng tree inventory and assessment. Tuturuan ko po kayo paano mag-identify ng puno, mag-assess ng puno, and yun po, mag-document po tayo ng mga puno. Ayan, mukhang masayang activity rin yan kasi talagang maraming matututo. Sana yung mga teachers, pwedeng gawing field trip nga ito, gaya ng nabanggit kanina. Pwede siyang partnership. Sana po yung mga nakanonood, pwede po kayo mag-message sa kanila para hands-on din yung learning ng mga bata. Ma'am Lala, siguro last message din sa ating mga manonood. Ano yung mensahe mo sa kanila? Nag-freeze ata si Ma'am Lala. Ayan. And she's back. Ito. Ayan. Hintayin natin. Ayan. Sorry na wala ang audio. Sure. Ayan po. Last message na lang. Mensahe na lang po sa ating mga tagapakinig, sa mga estudyante at syempre policy makers din. Yes, so again, lahat tayo welcome, lahat tayo may pwedeng ibahagi. So kung titingnan ninyo ang mga volunteers ng STC ngayon, napaka-varied ng mga fields of namin, may mga teachers, may mga artists, may mga experts kagaya ni LP, may mga media practitioners, lahat tayo merong pwedeng i-contribute, The very same way na lahat ng mga puno sa cities natin, meron silang importanteng role na piniplay sa ecosystem ng city natin. So, tip lang namin, kapag may nakita kayong ganitong pangyayari sa inyong locality, wag kayong matatakot na mag-speak up. Basically, ganun lang din naman nag-start, yung advocacy. It started with 1, 2, 3 people sharing their thoughts about the trees that are being cut. And then from there, nakikreate siya ng ripple effect. Sabi nga ni Miss Lila, madalang lang kaming magkita. Si LP, hindi pa kami nakita ever in person, pero we are brought together by the advocacy. So lahat po tayo merong pwedeng i-contribute. And panawagan ko na lang siguro, aside from asking for volunteers dun sa mapping, inventory and all, we also welcome information about the trees, yung history ng mga puno. Okay. So kung meron kayong kakilala or kayo mismo, may stories kayo tungkol doon sa mga puno, hindi lang sa friendship, but anywhere sa mga green spaces natin, please feel free to document those kasi kailangan din natin yung mga impormasyon na yun. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Sheila. And Ma'am Lila, message din sa ating mga manonood. And merong nagtanong dito, gusto lang bigyan daan din, si Paulo G kasama natin. Sana ma-orient nyo rin po yung mga homeowners kung paano yung totoong trimming. So baka pwede rin makipag-organize, makipag-tie up with mga homeowners association, ganyan. So again, Ma'am Lila, message na lang. And saan kayo pwedeng kontakin? Dun sa Facebook page, alam ko, and sa June 30. Yeah, go ahead. Yes, actually, add ko lang, so there will be more tree inventory and assessment activities. This time naman si Ma'am Lala and her team of biology students
by next month, by the month of July then. So we're preparing for that for the Friendship Highway naman. And also, of course, Louis will also still be there, will head the team as well. So volunteer, makialam, we have the right, we have the right to protect those trees. Wag matakot. Also, just create any group. You don't have to collaborate with Save the Trees. For example, we tapped the group of the Infinity Running Group before. They held an awareness run. They did it by themselves. They ran along the friendship trees, and they made awareness that these trees need to be saved. They need to be protected. So if you have a biking group, a cycling group also that love to be cycling under the shade of those big trees, go ahead, do your own activity, your awareness activity there. We are welcome, so we're not this advocacy is really for everyone. And if you have groups, you have a journaling group, I don't know, journal under those trees. We invited the urban sketchers, Quezon City and Batangas before. They actually drew those trees in Friendship. We have watercolor sketches of those trees. They're already immortalized, so it doesn't matter what talent, like already what Ma'am Lala said, whatever group you have, whatever talent you have, you can contribute to our advocacy. So please, you're very welcome to help us, bring awareness in protecting the trees, not just the friendship trees, but San Fernando trees, but the trees of the city, the urban forestry that Louis likes to say. Like it's vital to our health. Mental health, physical wealth, physical health, everything. So please join us and do your own advocacy to raise awareness for these trees. Thank you. Thank you so much, Ma'am Lila. Very well said. Maraming salamat po sa mga guests natin. Sir Louis Paulo Serrano, isa pong registered professional forester, and of course, si Ma'am Sheila Cabral, ang Vice President din ng STC, and si Ma'am Lila Jose. Bakit? Ang tinanong kita, paano ko babasahin ka dito? Si Ma'am Lila, ayan, for Public Relations Manager ng Save the Trees Coalition. Wala na po tayong oras, kinata tayo sa television. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok dito sa podcast natin. Pwede niyong panoorin ulit ito sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Kaya mag-subscribe na kayo para mas maraming content. And of course, this will be uploaded also sa Spotify para mas mapakinggan ninyo. Pag nagda-drive kayo, gusto nyo malaman ano yung halaga ng mga puno, pag-usapan natin, panoorin ninyo yung podcast na to. Muli po, ako po si Justin Dizon. Ito po ang News Talk. Maraming salamat po. Isang magandang gabi. Thank you. Thank you, Sir Justin. Thank you, everyone.